Bata, sinwerte ka. Ako ang Kitsu Longin Jede na nagkakahalaga ng 500 bilyon. Ang sinumang nakakita sa akin ay magiging malusog at ang kanilang pamilya ay magiging ligtas. Ita, sa loob ng batong ito, may Kitsu Longin Jede na nagkakahalaga ng 500 bilyon. Kailangan kong makuha ito. Siguradong magiging alamat ako sa mundo ng Jede. Pero maraming eksperto dito. Ang pagkuha nito ay hindi magiging madali. Boss Steger, ang batong ito ni Lao Wei ay tumitimbang ng 1 tonelada. Malamang na makakakuha ito ng high ice type Jede na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Magkakaroon ng matinding kompetisyon mamaya. Kukunin lang natin ito sa mababang presyo mamaya. Tingnan natin kung marunong si Lao Wei. Kung ibebenta niya sa iba, huwag niya akong sisihin kung maging malupit ako. Ito ay isang napakabihirang kayamanan. Ang buhangin ay napakakapal. Ang loob ay malamang na E-type. Magbibigay ako ng 30 milyong yuan. Gusto ko ang batong ito. 30 milyong yuan lang ang gusto mong ibigay. Nananaginip ka. Ang Zhao Erfu Jade ay magbibigay ng 50 milyong yuan. Magbibigay ako ng 60 milyong yuan. 80 milyong yuan. Magbibigay ako ng 100 milyong yuan. Wow! Hindi ba yan si Chen Mo? Hindi ko inakita na darating din ang batang to. Naggagpo nga tayo sa masamang oras. Boss Tiger, matalas ang paningin ng batang to. Kaya niyang mag-alok ng 100 milyon. Ibig sabihin, mas mataas ang halaga ng bato. Gamitin natin ang mahinang punto ng anak ni Lao Wei. Kunin natin yan, siguradong sa atin yan. Ikaw, tunay kang aking pangunahing tagapayo. Gamitin natin si Chen Mo bilang gabay natin. Kunin ang bato. Siguradong may kapalit ang galing mo. Sa harap ng napakataas na presyong 100 milyon, nagsimulang mag-isip ang lahat sa malaking panganib. Nag-alok si Chen Mo ng 100 milyon. May iba pa bang mag-alok? Maganda man ang bato. Mas malaki ang bato, mas mataas ang panganib. Chen Mo, ang coincident naman. Gusto rin kunin ang napakalaking batong to. Hindi lang ikaw. Gusto ko rin bilhin ni Jin Laohu para maglaro. Hindi ka gagawa ng negosyong lugi. Kaya mong lokohin ang lahat. Pero hindi ako. Sa 100 milyon, siguradong malaki ang kita. Hindi ba't magkatugma tayo? Dahil pareho ang nais ni Boss Tiger. Mag-alok ka na. Kung mas mataas ang presyo mo kaysa sa akin, ipapasa ko na lang sa'yo. Kailangan pa ba kitang pilitin? Mamaya, kusang ibibigay ni Lao Wei yan. Si Chen mo lang ang tanga na susunod sa pagtaas mo ng presyo. Ngayon, hindi mo talaga makukuha ang batong ito. Lao Wei, 100 milyon, tama. Pag-isipan mong mabuti bago mo ibenta. Ang anak mong sugarol. Nasa barko ko pa sa international waters. Boss Chen, pasensya na talaga. Kahit gaano pa kalaki ang pera, hindi ko ito maibebenta. Sa harap ni Boss Tiger, wala akong magawa. Chen Mo, ang pera. Walang silbi. Kahit gaano pa katala sa mata mo, magiging tapakan ka pa rin ng paa ko. Isang salita ko lang. Ang gusto mo ay mapupunta sa akin. Si Jin Laohu ay talagang tuso at hamak. Ginagamit ang paghawak sa buhay ng iba para mang-agaw. Pero kahit makuha mo yan, hindi mo talaga makukuha ang Premium High Ice Type Red Jade. Nakatago ito sa pinakailalim na bahagi ng bulok na mansa. Sa karaniwang pagputol, tiyak na magiging basura ito sa isang hiwa. Maliban kung napakaswerte mo. Kung hindi, tiyak na malulugi ka. Mga tao, dalhin ninyo ang mahal kong batong ito. Sa stone cutting area, gusto kong putulin ito sa harap ng lahat. Ipapaputol niya ang malaking batong ito sa harap ng lahat para ipakita ng husto ang kanyang kapangyarihan bilang hari ng Pingxiao. Si Boss Tiger, sa pagputol na ito, tiyak na makakakuha ng malalaking piraso ng High Ice Type Jade. Tinatayang makakagawa ng daan-daang pulseras. Yayaman na siya ng husto. Maestro, bilisan mo putulin na ayon sa linya para makita ng lahat kung ano ang hitsura ng bilyong-bilyong halaga ng East-type Jade. Siege po. Sa laki nito, malaki ang tsansang may Ace-type Jade. Posibleng nakakuha nga si Jin Laohu ng malaking jackpot. Malapit na sa dulo. Bubuksan na. Bakit ganito? Anong lumabas? Puro high ice type ba? Walang uri, walang tubig. Ni bakas ng berde, wala. Ita, puro puti lang. Mas masahol pa sa bato. 80 milyong yuan, nawala agad. Kalokohan. Hindi yan posible.
Anong linya ang iginuhit mo, Jigo ka? Ito ang premium na malaking Ace-type jade. Boss Stager. Masyadong mapanlin lang ang balat nito. Baka itigil na lang natin? Wala na talagang laman sa loob. Kung lokohin ang isang baguhan, makakabalik pa ng ilang milyon. Kulang ba ako sa ilang milyong yan? Utulin nyo pa. Hatiin nyo sa gitna. Hindi ako naniniwala. Puro puting bato. Boss Tiger, hindi na talaga pwedeng hiwain. Hiwain. Wala na, talo na lahat. Tuluyan ng naging basag na tisa. Sinumpa si Jin Laohu. 80 milyong nawalan ng saysay. Ha ha ha. Ikaw na walang kwentang master. Nangahas kang kalabanin ako. Boss Tiger, huwag masyadong mainit ang ulo. Sabi ko na gusto kong bilhin ang batong yan. Pero pinilit mong agawin kay Lao Wei. Ngayon, masaya ka na bang naging basag na tisa? Chen mo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi mo karapatang pagtawanan ako. Hindi ako nandito para pagtawanan ka. Mahilig lang akong mag-aral ng mga basura. Dahil wala na itong halaga, bakit hindi mo na lang ibenta sa akin? Gusto mong pag-aralan. 80 milyon, kunin mo lahat ng basura. Kunin mo lahat ng basura. Ang basag na tisa, hihingan mo ng 80 milyon? Nagpapanggap ka. Kung hihingan mo, ibig sabihin, sa tingin mo may halaga pa rin ito. Saich, 5 milyon. Hindi na pwedeng mas mababa pa. Huwag kang magsalita ng 5 milyon. Tanungin mo kung may gustong bumili ng 50,000. Emi, Isang presyo, 20,000. Para na ring aral. 20,000. Inagloloko mo ba ang pulubi? Hindi mo na ba kailangan ng sarili mong sasakyan para ipatapon yan? Teka, 20,000. 20,000 lang. Bayaran mo na at lumayas ka. Boss Chen, bakit ka pa kukuha ng basurang bato? Wala namang lalabas diyan. Patay na, yan na may dead moss. Maestro, gising na, trabaho na. Boss Chen, kailangan pa ba nating hiwain ang basurang yan? Pagdikit lang ng talim, magiging abo na yan. Sino nagsabing hiwain mo? Palitan mo ng high-frequency dental drill. Gamitin mo ang pinakamaliit na diamond grinding head. Gagawa ako ng window dyan. Gagamit ng dental drill para gumawa ng window. Para lang yan sa pinakamataas na kalidad ng high ice type jade. Iyan ay micro-carving technique. Gagawa ang batang yan ng window sa basurang bato. Ano ba ang nakita niya? Chen mo, nabaliw ka na ba? Bumili ka ng siyang black moss sa 20,000 at nagpapanggap ka pa na gumagawa ng window dito. Gusto mo nang makahanap ng imperial green kaya nababaliw ka na. Siguro nabaliw na ang batang yan dahil inagaw ko ang bato niya. Nababaliw na siya sa sobrang stress. Sabi ko sa'yo, Chen mo, huwag ka nang magsayang ng oras. Sa ilalim ng dead moss, puting laman lang ang makikita. Iyan ay isang matibay na batas. Dito mismo. Maestro, patayin ang ilaw. Gamitin ang malakas na flashlight. Sig. Ita. Anong klaseng birthday yan? Bulag ka ba? Pula yan. Diyos ko, high ice type jade. Premium high ice type red jade. Paano nangyari yan? Ang 1 toneladang orihinal na bato, na itinapon lang bilang basura, ang mga scrap na yan, ay nagtatago pala ng isang pambihirang hiyas na minsan lang makita sa isang siglo. Ang pulang dugong kislap na lumalabas mula sa mga bita, ay lalong nakakasilaw. Makinis ang laman, 2 high ice type jade na kasing laki ng volleyball. Purong-puro, walang koton, walang bita, at wala rin kahit anong mansa o bita. Kasing linis ng nagliliyab na sariwang dugo, kamangha-mangha, isang pambihirang hiyas. Boss Chen, bibilhin ko ng 300 milyon. Umalis ka diyan. 400 milyon ang alok ko. 450 milyon. 500 milyon ang alok ko. Kumusta, Boss Tiger? Ang basurang binili mo ng 20,000. Mukhang may halaga pa pala. Ang mga salitang ito ay parang malakas na sampal, na tumama ng husto sa mukha ni Jin Laohu. Duguan ang puso ni Jin Laohu. Chen mo, egaw, isara mo ang pinto. Ngayon, sinong Jigo ang mga ngahas na lumabas sa lugar na, to kahit isang hakbang. Babaliin ko ang mga binti niya. Biglang tumigil ang pagtawag ng presyo. Agad nawalan ng kontrol ang sitwasyon.
Takot na umatras ang lahat. Boss Tiger, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Ita, bato ko yan. Binili ko yan ng 80 milyong yuan. Chen mo, itong pulang jade na to. Galing talaga yan sa Motsi Shako. Niloko mo ako at nakuha mo ng 20,000 yuan. Sa tingin mo ba, tama yung patakaran na yan? Ang patakaran ay pera kapalit ng paninda. Ang material na yan ay kay Chen na ngayon. Kung kaya mong taasan ang presyo, kunin mo. Kung hindi, manahimik ka. Hahaha. Ako ang magbibigay ng presyo, di ba? Sige, magbibigay ako ng 20 milyong yuan para bilhin pabalik ang sarili kong gamit. Ano, isang bagay na nagkakahalaga ng 500 milyon. Gusto niyang bilhin ng 20 milyon. Chen mo, binibigyan na kita ng mukha dito. Kung hindi mo tatanggapin ang 20 milyong yan, hindi ka makakalabas ng Ping Xiao. Ngayon, sinumang maglakas loob na magbigay ng mas mataas na presyo kaysa sa akin, ay magiging mortal kung kaaway. Katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Si Chen Mo ay napalibutan ng mahigit 10 armadong tauhan, na mahigpit na nakakulong. Tila wala ng solusyon sa patay na sitwasyong ito. 520 milyong yuan. Sino ang maglalakas loob sa kritikal na sandaling ito? Direktang banggain si Jin Laohu. Asukan ng garahe, kusang naghiwalay ang mga tao. Lumitaw si Huo Wanshan, ang matandang may puting buhok mula sa Jingcheng. Tahimik na nagpakita ang bigating tao. Buong lakas ang kanyang presensya. Matandang walang silbi. Gusto mo na bang mamatay? Wala akong kakialam kung 500 milyon o 1 bilyon. Kung mangahas kang guluhin ang negosyo ni Boss Tiger, palalabasin kitang patay. Ang ingay mo. Natahimik ang lahat. Wala nang nangahas na hamunin ang matanda at ang kanyang autoridad. Nangahas kang galawin ang tao ko. Matanda, sabihin mo ang pangalan mo. Ako si Jin Laohu, hindi ako pumapatay ng walang pangalan. Hu Wanshan mula sa Jingcheng. Siya pala ang pinuno ng pamilya Huo. Siya ay isang nangungunang kapitalista. 10 Jin Laohu ang hindi makakabangga sa kanya. Elder Hu. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Umalis ka diyan. Binata, bibilhin ko ang pulang jede na ito sa halagang 520 milyon. Ibenta mo ba o hindi? Ibenta. Bayaran agad. Hahaha. Ang bilis. Ilipat agad sa corporate account. Boss Tiger, salamat sa iyong mga tira-tira. Ang 80 milyong pinukpok mo, ang lakas ng tunog. Talagang namangha ako. Chen mo, may buhay ka para kumita ng 500 milyon. Sana may buhay ka para gastusin. Ang atin ay hindi pa apos. Kahit kailan, handa ako. Si Boss Chen ay naging bilyonaryo. Siguradong mabilis siyang tatakas. Si Chen Mo, na may hawak na 500 milyong pondo, bakit siya pumunta sa tambakan ng basura na walang gustong kumuha? Sa pagtaya sa bato, 30% ay sa mata, 70% ay sa swerte. Ito pala ay isang napakabihirang premium Fulu show. Kung ito ay buong laman, siguradong lalampas ng 100 milyon. Sa loob, lahat ay jurog, daan-daan, libo-libo, siksik na mga nakatagong panloob na bitak, magkakaugnay na parang sapot ng gagamba. Ang makapal at orihinal na malinaw na 3 kulay na jade, naging pinong durog na basura na parang brush. Ito ang spiderweb cracks na mahirap hulaan ng mga Diyos. Chen Laohu. Gusto mong mamatay? Ako mismo ang maghahatid sa iyo ngayon. Laoli, magkano itong basurang bato? Hindi ibebenta. Laoli, nagbukas ka ng negosyo. Bakit mo tinataboy ang mga customer na lumalapit sa iyo? Emye. Sa totoo lang, itong batong ito, 3 taon na yan sa pwesto ko.
Hindi bababa sa 1,000 ang nagtanong ng presyo. Pero walang ni isa ang nakabili. Payo ko lang, huwag ka nang magsayang ng oras. Hindi mo pa nga sinasabi ang presyo. Paano mo nalaman na hindi ko kayang bilhin? Emie, mukhang ikaw ay matigas ang ulo. Kung hindi mo kayang bayaran ang halagang ito, huwag mo nang asahan na makuha yan. 500,000 kukunin ko na. Nananaginip ka ba? 5 milyon. Kahit piso, hindi pwede. 5 milyon. Nabaliw ka na ba? Isang sirang bato na puno ng lamat. Hinihingi mo ng 5 milyon? Bakit hindi ka na lang manggulo? Sabi ko na nga, hindi mo kayang bilhin. Ang tigas ng ulo mo, 5 milyon. Final price. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Iniisip nilang nabaliw na si Lauli sa pera. Sige, 5 milyon, kukunin ko na. Ang batong ito ay akin na ngayon. Sandali. Lauli, bibilhin ko ang batong ito sa 1 milyon. Ipagbili mo sa akin. Bulag ka ba? Hindi mo ba narinig? Pumayag na ang may-ari na ibenta sa akin. Bakit ka nanggugulo? Hindi mo ba alam ang patakaran sa JD Market? Mga patakaran, Chen mo. Nababayaran mo na ba ang batong yan? Magta-transfer pa lang ako ng pera. Kung hindi pa nababayaran, walang transaksyon. Dahil hindi pa nababayaran, may karapatan ang may-ari na pumili kung sino ang bibili sa mas mataas na presyo. Hindi ba tama yan, boss? Tama, tama. Tama ang sinabi ng kapatid na to. Kung sino ang mas mataas ang presyo, siya ang makakakuha. Magkompetensya kayo ng patas. Bakit ngayon lang kayo lumabas? Saktong-sakto pa sa oras na magbabayad na ako. Saka kayo sumulpot. Ang pang-agaw nyo, hindi ba pwedeng mas bobo pa? Ano ngayon? Nag-utos si Boss Tigger. Gayon sa Pingshaw Public Auction na 2. Ano mang gusto mo, kukunin namin yan. Hahaha. Magbibigay ako ng 1 milyong yuan. Magaling. Nakuha ko na sila. Sige, kung talagang gusto nyo akong agawan, sa full issue na 2, magbibigay ako ng 20 milyong yuan. Hahaha. 20 milyong yuan? Nag-utos si Boss Tiger. Ngayon, hindi kami nagtitipid sa pera. Magbibigay ako ng 30 milyong yuan. Baliw ba kayo? 30 milyong yuan para sa 1 kilong bato. Wala kang alam. Si Chen mo, nakakuha ng 500 milyon mula sa 20,000 lang. Ang batong pinoprotektahan niya ng husto, hindi yan ordinaryo. Tama, ang batong yan, siguradong may malaking sorpresa. Mukhang nagpapataasan na ng ihi ang dalawang grupo. Napaka-perpekto. Ito ang sheep effect. Ang mga manonood na ito na mayayabang, tinutulungan akong itaas pa ang entablado. Sige, itaas nyo lang ng itaas. Ang full issue jade sa loob ng batong ito, matagal nang naging basurang yelo dahil sa spiderweb cracks. Hindi na nga magawa kahit hikaw. Ngayon, ipapabili ko kay Jin Laohu ng totoong pera. Isang tumpok ng basura. 50 milyon. Kayo, mga bandido. Hindi nyo nga kilala ang balat ng bato. Bakit kayo nakikialam dito? Umalis kayo. Hindi nga kami marunong sa balat ng bato, pero alam namin ang mapanlinlang mong mata. Kung kaya mong magbigay ng 50 milyon, Ang laman niyan ay siguradong nagkakahalaga ng 500 milyon. ako, magbibigay ng 80 milyon. 150 milyon. Ito ang bagong kita kong pondo. Huwag nyo akong pilitin. Diyos ko, mahigit 100 milyon na. Itong damakan, baka may Imperial Green na glass type jade ang lumabas dito. Gaw, ang limitasyon na ibinigay ni Boss Tigger ay 200 milyon. Nabaliw na ang batang yan. Biyaw, anong kinakatakutan mo? Hindi mo ba nakita kung gaano siya nagmamadali? May mga ugat na sa mata niya. Ito ay talagang isang mahiwagang bato. Kung makukuha natin ito sa 200 milyon at makakuha ng 1 bilyong halaga para kay Boss Tigger, ito ay isang malaking tagumpay. 250 milyon. Bayaw the one-eyed. Magtira ka ng kaunting paggalang. Kung magdagdag ka pa ng 1 sentimo ngayon, kahit masira sa kamay ko, hindi ko ibibigay sa'yo. Hahaha. Ang mahirap na yan, kumita lang ng kaunting pera. Hindi na alam kung sino siya. Bayaw the one-eyed ay lubos na nastimulate. Ang despeyadong itsura ni Chen mo, pakiramdam niya ay sa wakas ay nahawakan na niya. Ang kahinaan ng pinakamahusay na jade picker sa Pingshaw. Magbibigay ako ng 300 milyon. Magdagdag ka pa ng presyo. Ilabas mo lahat ng 500 milyon. Nakinita mo kanina. Durugin mo ako. Sa loob ng 3 minuto, isang basuang bato na nagkakahalaga ng 100 yuan ay umabot sa napakataas na presyo na 300 milyon. Ito ay halos ang pinakamahiwagang eksena sa kasaysayan ng jade gambling sa Pingshaw. Hahaha. Sa ganyang lakas lang, nangahas ka pang makipag-agawan kay Boss Tigger. Lauli, ilabas mo ang resibo mo. Dadaan sa corporate account. Bayad, 300 milyong yuan. Nakuha na ni Kuya Biyaw. Tara, iharap natin kay Boss Tigger ang kayamanan. Sa pagkakataong ito,
Ayo, mga kapatid, ay maglalakad ng paliko sa Pingshaw. Ngunit walang nakapansin na si Chen Mo, na umalis na sa galit, ay hindi naman pala lumayo. Malapit nang bumagsak ang talim. Jin Laohu. Sana ang 300 milyong yuan na spiderweb cracks na ito ay durugin ang iyong mga buto. Ha 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 ha. Magaling. Napakagaling. Ha ha ha. Ang kahihiyang natamo kanina sa 80 milyong yuan na naging bato, ang nawalang mukha, babawiin ni Jin Laohu gamit ang pirasong ito. Ang 300 milyong yuan na material na ito, ang isa 0 beses, ang bagay na gusto ng batang Chen Mo. Ngayon, sa harap ng buong internet, hihiwain ko, para malaman niya kung sino palaga ang hari ng Pingshaw. Hiwain. Diretsong hatiin sa gitna. May kulay, nagkakakulay, pula, berde, lila. Diyos ko, alagang fulu, shoe 3 kulay. Ang galing talaga ng mata ni Chen Mo. Kung ang material na ito ay puno ng laman. Binili sa 300 milyon. Tiyak na malaking kita. Narinig ang mga kasamahan sa paligid, na sumisigaw sa inggit. Naramdaman ni Jin Laohu, na umabot na siya sa tuktok ng kanyang buhay. Ha 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 ha. Chen Mo, basura ka. Ginastos ko ang 300 milyon para bilhin ang paborito mo. Ngayon, nagatago ka ba sa isang imburnal at umiyak? Mabuhay si Boss Tiger. Maestro, ilawan mo ng malakas na flashlight para makita ng mga mahihirap sa livestream kung gaano kaganda ang waterhead na ito. Seg. Ang malamig na puting malakas na ilaw ay tumama, ngunit walang lumitaw na kristal na halo. Ang ilaw ay tila bumangga sa isang basag na frosted glass, at agad na nagkawatak-watak. Ito ay. Bakit ka sumisigaw? Ang ilaw ay tumagos sa bala, at ang nakita lang ay ang napakagandang 3 kulay. Sa loob ng laman, siksikan, magkakasalubong, daan-daang libong napakaliit na panloob na bitak, siksikan, parang sapot ng gagamba, na mahigpit na dinurog ang bawat pulgada ng jade. Huwag na nating pag-usapan ang paggawa ng pulseras. Kahit singlaki lang ng munggo, walang makukuhang singsing na buo at walang lamat. Ang mga Diyos mismo ay hindi makapagpapasya sa mga spiderweb cracks na ito. Sa loob, puro basag na parang bubog. Hindi ito bato ng mga Diyos. Ito ay bato ng kamatayan. Wala na. Lubusan ng wala. Walang halaga. Ang bagay na yan. Kahit durugin para sa aquarium, masakit pa sa kamay. Ha ha ha. Biglang naramdaman ni Jin Laohu, na may umakya sa kanyang lalamunan, isang napakatamis at malansang lasa. 300 milyon. Iyon ay ang pera na ginamit ni Jin Laohu mula sa underground gambling den. Lahat ng kanyang liquid funds. Dagdag pa ang pagsasangla ni Jin Laohu ng 2 jade store niya. Iyon ang cash na naipon niya. Lahat ay naging pulbos. Anloloko. Ito ay panloloko ni Chen Mo. Matagal na niyang nakita ang mga lamat sa loob. Sinasadya niyang itaas ang presyo para lokohin ako. Boss Tiger. Boss Tiger. Kumapit ka. Tara na. Bilisan nyo. Umalis na tayo. Habang nakabaon ang kuko sa laman, gusto lang tumakas ni Jin Laohu. Kung hindi siya tatakbo, ngayon din ay babalatan siya ng buhay dito sa Pingshaw. Tara na. Kumuha si Boss Tiger ng 300 milyong bridge loan. Aalis ka na lang nang walang paalam? Boss Tiger. Nakita ko kanina habang naghihiwa ka ng bato. Ang lakas ng dating mo, parang walang makakapigil. Bakit biglang nagmamadali kang umalis? Ah. Brother Biao, pakinggan mo muna ako. Hindi ito sinasadya. Totoo, hindi talaga sinasadya. Naloko ako ni Chen Mo, yung batang yon. Hindi ko pake kung sino ang nanloko sa'yo. Pera lang ang kilala ko. 300 milyong puhunan at 20 milyong fee. Kung kulang kahit piso, puputulin ko ang braso mo. Nasupil si Jin Laohu sa pamamagitan ng lakas. Sinubukan niyang ipagkaloob ang kanyang mga ari-arian para makaligtas. Huling paghihikahos ng isang nakulong na hayop. Bitawan niyo ako. Ako si Jin Laohu. Brother Biao. Bigyan mo pa ako ng 3 araw. 2 malaking minahan at 3 kalye ng Jade Shop ang nasa pangalan ko. Hindi bababa sa 1.5 bilyon ang halaga. Ipagkakaloob ko lahat yan sa'yo. Ako na ang bahala sa 300 milyong utang na to. Chen Mo, Nakuha mo ng 20,000 lang. narinig ko ang kwento ng 500 milyon. Bakit mo pinoprotektahan ang basurang yan? Ano ba ang hinahabol mo? Ang hinahabol ko, ang kanyang mga minahan. 300 milyon. Binili ang lahat ng kontrata sa minahan ni Jin Laohu. Ang mga nagmamasid na mag-alahas. Sabay-sabay silang napasinghap sa gulat. 3 bilyon para sa 15 bilyon? Ito ay isang bottom fishing. Nilamon niya ng buo, pati butot laman. Ang galaw ni Chen Mo na pagsasamantala sa sitwasyon ay napakalupit. Huwag kang magpakapangit. Hindi ako pipirma. Mamamatay na lang ako kaysa pumirma. Huwag kang pumirma, Kuya Biao. Ayaw niyang ibenta. Hindi na ako magbebenta. Gawin ang nararapat. Tingnan natin kung paano siya makakalabas ng Pingshaw. Boss Tiger. Pumirma ka na.
Hanggat may buhay, may pag-asa. Ang 3 bilyon ay makakapagligtas ng buhay mo. Kung hindi, itatapon ka sa ilog. Boss Tiger, mas mabuti ang buhay kaysa kamatayan. Pumirma ka na agad. Walang sinuman ang makakaalala kay Jin Laohu. Iginagalang lang nila ang nakaupo sa itaas. Ang mas malupit at mas walang awang bagong hari. Chairman Chen. Ito ang bagong material na nahukay mula sa Xishan Mine. Pakitingnan po. Ilapag mo at lumabas ka. Opo, opo. Ang mundong ito ng mga bato, puno ng kasinungalingan at kasakiman. Hanggat narito ang mga matang ito, si Chen mo ang tanging batas.